Buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong tungkol sa kaso ni Atong Ang na kasalukuyang hinahanap ng ating mga otoridad. Sinasabing ang mga pulis ang huling depensa ng ating katahimikan. Sila po ang may hawak ng posas na simbolo ng katarungan. Ngunit paano po ang mismong kamay na dapat maglalagay ng posas ay siya ring tumutulong sa isang takas upang makaiwas dito? Ngayon pong araw na to ay hihimayin natin ng legal na implikasyon ng ulat na may mga pulis umanong tumutulong kay Charlie Atong Ang. Siya po yung naakusahan ng reklamong kidnapping with homicide. Hindi lang po ito usapin ng isang wanted person. Ito po ay usapin ng pagtatraidor sa tiwala ng bayan. Kasi kapag ang tagapagpatupad ng batas ay nagiging tagapagligtas ng kriminal, ang buong sistema ng hustisya ay nanganganib na gumuho. Sino agrabyado? Taong bayan, lalong-lalong na ang mahihirap. So ano ba ang katotohanan dito? Ano yung facts of the case? No, para doon sa mga hindi masyadong updated sa mga nangyayari sa ating lipunan, ito po ang nangyari dito tungkol kay Atong Ang. Itong si Atong Ang ay may kinakaharap na mabigat na kaso. Ito yung tungkol sa missing sabongeros. Bilang isang wanted person na may warrant of arrest, tungkulin ng bawat pulis na siya ay arestuhin. Kasi may mandamiento na galing sa hukuman. At napatunayan na merong probable cause para siya ay arestuhin sa kasong kidnapping with homicide. Ang aligasyon doon sa reklamo, may ilang pulis na umunoy nagbibigay ng tip o protection kay Atong Ang. Kasalukuyang nasa internal validation ng ang PNP. Wala pang hatol, ngunit ang usok ay sapat na para mag-imbestiga ang PNP. Pwede ba tulungan ng pulis yung isang fugitive from justice? May warrant of arrest na, ba't mo pa binibigyan ng proteksyon? Para namang ikaw yung nagbibigay ng proteksyon sa isang kriminal, di ba? So hindi po pwede yun. Hindi pwede ang magbigay ka ng proteksyon sa isang fugitive. Kasi sa ilalim ng batas, ang pagtulong sa isang takas ay pwedeng magresulta sa obstruction of justice, ang sadyang paghadlang sa paghuli o pagdilitis sa isang suspect o sa isang wanted person ay in violation of Presidential Decree 1829. Okay? So, pwede kang ma-consider as accessory after the fact. Kapag nalaman mong may krimen at tinulungan mo ang suspect na makatakas o magtago, abay, ikaw ay accessory to the crime. At magkakaroon ng betrayal dito o public trust. Alam nyo kasi ang pulis may sinumpa ang tungkulin yan. Mas mabigat ang parusa sa kanila kesa sa ordinaryong sibilyan. Siyempre sinisweldohan mo yan para manghuli ng mga wanted, ng mga suspect. Pagkatapos yung pala sila nang bibigay ng protection. Ako, medyo delikado yan at hindi dapat manatili sa tungkulin yung mga ganyang klaseng nasa tungkulin, no? May mga pananagutan yan, may accountability yan, no? At ang pulis kasi may tatlong pangunahing obligasyon yan. Siyempre, unang-una, law enforcer, dapat ipatupad nila ang batas, no? Katulad nung kapag may nilabas na warrant, ay dapat agad-agad yan sinisilbi at arestuhin kung sino man yung nakasulat sa warrant of arrest. At dapat ikaw ay sumunod sa utos ng korte
doon sa compliance with warrants. At dapat ang isang pulis ay maging isang magandang ehemplo ng integridad. No? Public ethics yan eh. Dapat talagang maging modelo ka, ehemplo ng integridad. Kung mapapatunayan ng paratang, hindi lang ito criminal case. Ito ay magsisilbing isang administrative case na may parusang dismissal from service. Pagkakasibak sa trabaho, naku, sayang ang trabaho mo. Pag gano'n, magkano lang naman bibigay ng mga suspect, ng mga wanted. Pagkatapos sasakripisyo mo ang iyong trabaho, nag-aral ka ng 4 na taon para maging police, criminology usually. Tapos ganyan na mangyayari, kawawa naman ng asawa, kawawa naman ng mga anak, lalo na kung nag-aaral pa, mawawala pa ang iyong benepisyo. Kaya sa mga kapulisan, huwag niyo pong papatulan yung mga ganyan. Medyo mag-iingat kayo dahil masisira ang imahe nyo, hindi lang sa taong bayan, kundi sa iyong pamilya. Okay? Pagkabat itinuturing na inosente ang sinumang hanggat hindi siya napapatunayan na may sala. Yung presumption of innocence ay hindi po yan shield o panangga para harangan ang investigasyon. Kailangan ng Philippine National Police ng transparency upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang paglilinis sa sariling bakod ay hindi kahinaan, kundi tanda ng isang matatag na organisasyon. Diba? So, kung may pinaghihinalaan sa hanay ninyo ay siguro naman mas maganda kung hindi ko konsintihin. Dahil yung buong kapulisan na maaapektuhan eh. So, dapat kumilos kagad. At kung hindi naman mapapatunayan na talaga napagbintangan lamang ay ipaalam sa publiko na sila ay hindi sangkot sa mga ganyang maling gawain. So, sa huli, ang batas ay walang kinikilingan, maging ikaw man ay nasa loob o labas ng uniforme. Ang pagiging pulis ay isang sakripisyo para sa bayan. Hindi po yan lisensya para maging protektor ng may mga kinalaman sa krimen sa ating bansa. Kung may mga pulisman na nagkanlong sa isang fugitive, kailangan silang hubaran ng tsapa, hindi ng damit. Hubaran ng tsapa at harapin ng buong puwersa ng batas. Dahil sa oras na ang hustisya ay maging selective at ang mga kriminal ay magkaroon ng kakampi sa loob ng pamahalaan, wala na tayong ipinagkaiba sa isang lipunang walang batas. Wala na tayong order. Wala na tayong katahimikan. Wala nang proteksyon ang ating mga kababayan pag nangyari yan. Ang pananagutan ay hindi po opsyon. Ito ay obligasyon. So, tandaan po natin yan. No? So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At tandaan po ninyo, sa harap ng batas, lahat tayo ay pantay-pantay. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your